Bible. May bundag. Hallelujah, dalay ko ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa mga batanon. Si Brother Romil. Bisan walay audition, maglibog to speaking unsaon niya pagsunod ug asa nga kito kay kinahanglan Brother mo audition sa kagyud para mahibaw ang asa nga ki. Kay di pa na matanghap-tanghap no. Pangitaon sa asa ka mosulod. Praise the Lord. Naami tigulang bitaw nga nag-membro ba, grabe niya kadasig. Mukanta gid siya, pero tingya baga gud kayo nga. Pero grabe ka kung sunada mo kanta. Kaya pag mukuan ka sa gitar, kay musulod siya mga kaigsunan, muundang ang magitaray kay di man makasulod. Muingon dahil siya nga, bahala nagyabag, bahala murag baka, basta murag plaka sa pagpaminaw sa Ginoo. Siya ang itong kadasig, bahala yung yabag, basta mukanta siya. Halos kada Domingo, mukanta yun siya. Yun siya siguro dili maayo sa inyong paminaw, pero sa Ginoo, nindot ni para niya. Pero usay mga kaigsunan, mura na lang siya mag-istorya. Ingon na akong ugangan, Brad, istoryahan na lang na. Kaya di man matuno usahay. Hallelujah. Atong isgutan karon mga kaigsunan ang pakigbisog uban ang Ginoo. Amen? Amen. Di ba adlaw-adlaw na atay pakigbisog? Amen. Unang kontra nato ang atong kaugalingon. Kaya na ay plano sa atong huna-huna mga kaigsunan nga di posibo sa plano sa Ginoo. Manay pakigbisugan kaayo. Pagkasahin ako sa isla mga kaigsunan, doon na ako'y dako kayong pakigbisog. Pag-abot na ako sa island mga kaigsunan, ang simbahan dito mga kaigsunan, atop po niya makita ang sihag nga langit dito. Kaya tungod kay nipa ra ang atop. So ang akong struggle mga kaigsunan kay inigsimba na mo labi nag-init kay manglapos ang init sa adlaw. Niya dili siya naka-flooring. Niya gining babae baya mga igsoon inigsimba na mo mag-high-heel sila kay balungan sila kana bitaw ang among simbahan dili naka-flooring. Niya kay sa ato baya kay sayaw baya inigsayaw may igsunuman og simba labi nagdaghang kay babae nga naka-high-heel. Murag inungaran sa baboy pagkahuman na nag-ilang natungdan bitaw. So ningon ko sa Ginoo nga, Lord, kung di mo tagbuo ning pagkinahanglan aning simbahan bisan pag-flooring na lang o kaning ato mopahawa ko aning simbahan na. Aron yun ka ay kaluoy mga kigsunan, yung pang-anay ng pusti. Luoy na yun. Nagampo ko sa Ginoo mga kigsunan, dugay yung kaing tubag. Ang totoo mga kaigsunan nga, nidesisyon ko ato kong Manila na lang yun kay Eskwela pag yung mission na tayo mag-missionary ko. Kung na may offer mga kaigsunan, okay. Na may offer nga, eskwelahan sa missionary, duha ka tuig. Nananghid ko, ang uban nga kauban ako nga graduate. Sa Bible School, wa na nananghid, kaya di man dahil tugutan. So, okay katapusan nananghid ni Pastor Navarro. Gusto ko mo, atong mission to, anak sila. Isa ayog ato. Kung ipang tugutan man mo sila, Pastor Alan, nga ni eskwelahan mission nga ni gawa sa nasod. Ayaw na, karon ayaw. Basta nasubo kay ko mga kaigsunan. Kung mulayas siguro ko anong isla. Kay isla man itong akong assignment. Kunya, swerte ka crisis. O ito mga kaigsunan, nag-impake ko kay musibat yung ko. Magpasabot ang ako bang paghawa. Di na lang yung ko mo pabilin dito, bahalag dili ko tugdan. Basta mga kaigsunan, atong Domingo ha, wala yung ko ka atong simbahan nga no. Grabe yung gahilanan ako. Antod yun. Tibok simana, pagkasunod Domingo, wala kong kantos simbahan. O sila na lang nagpaigo sa simba tungod kay grabe ang hilanan. Ningon ko sa Ginoo kung ayuhon ko ni mo, di ko muhawa og dayon. Basta mga kaigsunan, kahit yung simba man yun to, ikaw to ako simbahan, grabe na rin nga pagsimba, pagdahig.
Atong panahon na mga kaigsunan kay ako raman lagi isa. Kuy-kuyong pa ato ulit ako pa man. Ipaningot dahil ko pag-ingon na ako Ginoo ako katong marong tambal ato. Basta kay imo kong ayuhon karon tibaan na nga magpabilin ko pasang paningot. Pagkahuman ako ato mga igsoon tigpangulit na nanghapit ang mga kaigsunan. Grabe na kung paningot ko niya lamit kay ikaon og nilugaw. Ingon dahil ko nila nga muraman og grabe na kung paningot gusto ko mo kaog nilugaw. Tungod lang adto mga kaigsuonan pag ingon ako di ko mo biya dining kapita basta kay imo kong ayuhon karon. Wa pa man to akong asawa kini siya wala pa dito ni siya sa Leyte nag-eskwela dito sa to Hinunangan ako sa tungal eskwelahan St. Bernard. Ako sa tungal lugar mao ba to? Dito siya. So, di pa may uyab, wa pa may nagkita ato. Niabot na kong mga tulog ka tuig, gikan atong nagplano kong hawa tungod sa struggle. Kaya nga naman ang akong plano, gusto kong hayahay. Ini gawas na ako sinaw kaya kong sapatos, pero way kwarta, way sudan, ini kuat. Katilaw ba mo, magwali ko mga kaigsunan, samtang nagwali ko, pag human ako gwali mag-igsunan ay naghilak diha nga lula ba? Wala na yan, pastor. Way gatas akong apo, akong umagad nga lalaki to, ano nagbaho sa Manila. Wala'y igatas. Wala nagpadalag kwarta. Mampas mo akong apo. So, ang ako kintahay, madawat kayo ka sa simbahan. Ako na lang ihatag tanan. Ato akong ugangan sa una, mamatay. Kuan jud kayo kana bang bungkal no istorya na gihatag man imong tanan pastor usa na may imong gusto mo. Ang Ginoo nay bahala. Ako pang sisteron to di pa man ako ugangan. Oh, bahala nang Ginoo sister. So, ang akong buhaton mga igsoon, di ko din mo pakanon magpuasa ko karon. Amin ni may kabuntag sa mga igsoon ko dito na Balay Metro. Ay, good morning. Ali pastor, mga pi. Magkapamahaw ko. Gihatag man ako tanan aron di tumabas mo ang ilang anak. Pagkapaniod to na po mga kaigsunan, suroy na sa kuslain membro. Kagi mo anak. Pila to na ako ka bulan ingon anak akong style kay wa maging padala atong bana atong iyang kuan. Kapag ito isa kay gayon nga kining silingan dili. Kaya katong sung leader maguto na nako ba sa simbahan, maupay akong sung leader. Iyang uyuan mga igutapan yung simbahan. Sa worship na siya. Hallelujah. Nga gisabaan din itong uyuan ka na pang barag panahon sapon bitaw barag bitirano pa to siya. Ang iyang uyuan gisabaan ba? Samtang nag-praise worship naghanga sa pintika bitaw na pintik. Ang bala ka ng kuan sa tisa ka ng prutas ng hilo. Di buto ba? Hallelujah! Isa mo siya hilat. Abi na kung na presensyahan yung maayo ba? Grabe yun. Abaw. Naikot na sa pintik. Grabe itong pagsulaya na mo. Dapat balay na mo. Simbahan na mo. Pwedeng buslutan. Tumingon dyan ko nga kalindutan. Naging mahawa. O niya. Nga naman sa first assignment na ko. Pwede ng lisura yun. May pag-shutdown sa kumpanya. Kato na yung simbahan, binayaan itong daghan kaing membro. Kaya nga abroad, nanabaho sa Manila. So ako'y na-assign dito sa kalisod-lisod yun kayo nga sitwasyon. Pero, ang nakanindot mga igsoon, pag abot na kong tulog ka tuig, iabot tayo siya, muli si Kuan. Anak ni Nini. Kuna na yung anak? Ya, muli. Pag uli niya mga kaigsunan, 16 anyos yang edad. Akong edad ato 23, 22. 16 yang edad. Awak ko ka 23 na ba akong edad basta ingan. Pag-abot niya 16 o 17 ba siya? So sige mga kaigsunan akong huna-huna kay tiguan naman ito akong leader itong napintikan. Kung naasay kay maayo og magtuon ka og praise and worship leader. Ako siyang i-disciple kintahan. Nadugay na mga membro nga, pastor, mga sawa ka na nalay. Mga sawa kay buutan na yung kinang bataan.
Kung nga ayaw, gara-gara kay bata, para kay na. 17 pa na, 16 pa na karon. Ato to nga, naapoy mo doon nga, nagdamgo lagi ko, pastor. Nagikasal mo anak niya. Si Awa, mga membro dito. Patay ka na, nagdamgo lagi ko, pastor. So, grabing struggle ako. Siya po di ay, sa singing sumo, magsige nagpaniplat sa ako ba? Tingnan ako nga, ay lagi magsumog kay mga dibilak ni. Ano na eskwela siya sa Surigao, nga mayon pa akong ugangan mato na pastor sa Surigao. Kaya hatod pa rin dito ilang sumsumo. Hatod po ko, mura kong damisita ba? Nga pinaapoy isa kayang people po nga si Aw kaayo. Iga na, Bet, na pastor Bet, oy. So, mutago siya, mutago. Nadunggay na. Ang isa naman itong mga kaigsunan nga naman po may maestra laging dalaga tiguang ba? Nag-proceed may kuyog sila ka na pang magkuban-uban. Ang maestra may yung pastor, nakasapatos ko na may mga kanang magwan-uwan bitaw, kana bitaw mga buslot para diyang libaong. Aturan niya na ang tambakan po. May sa di ko kalabang pastor kaya nakasapatos ko. Nakatinilas mga pastor, babaha rago ko. Moingon po sila nga, sige pastor, baba! Baba pastor, baba! So kaya wak na lagi ito siya muna-muna. Ibaba yun si ma'am. Layo-layo akong ibabahan ni ma'am. Tingnan siya, yes! Nakababa lagi ko. Tingnan siya, yes! Sabi siya, pa sila tabang pa eh. Ingon ba siya nga, pastor, yan na pangasawa kay katabang yun mo. Tiguang manggod. Akong edad, bata-bata pa, parang 30 plus na to. Wala ko nakakurso na na itong maistrahan. At ito mga igsoon tungod sa kanalitang panahon nga kurang lagi pitik sa atong kasing-kasing yun pa. At ito nagsugod mga igsoon. Bitaw, no? Buutan, bitaw. Siya lang labas akong sinina. Mga puti, panyo, pagkahuman, mga kaigsunan, ambot, o pinasungko ba ito? Tingnan ko nakalubad-lubaran, magdanan. Isugo dito siyang mama, marag pasungko, siguro giipon ng mga pula o puti, lubad. O, salamat kayo sa Ginoo mga kaigsunan. Nakakaton siya, praise and worship. Kining atong kinabuhi dunay pasigbisog. O kining atong gihisgutan ron kana ditang pagdaig. Naigubat din ni mga kaigsunan nga ang mga sundalo, mga kaigsunan walay himong pakik-away kun dili ang gipauna. Ang mga tambourine dancers, ang mga singer, ang mga tig-awit, tigtungtong mga kaigsunan kay ang Israel sa unang mga igsugikan kang Rehoboam, King Rehoboam, anak ni King Solomon. So dihang naghimo siya kasaypanan at tubangan sa Ginoo. Na-divide ang kingdom, ang gingharian sa Israel. Ang isa pikas kini nga hitabo mga kaigsunan, ang Israel dunay ginganlag hari nga si King Ahab. Kining King Ahab atong iyang asawa mga kaigsunan, ang mga propeta iyang gipapatay. No? Kunya sa pikas sa Juda o sa Jerusalem, ang hari diha mga kaigsunan mao si King Josaphat. Si Josaphat mga kaigsunan, nagdepende ni siya sa Ginoo. Kana bang nagagad siya sa kabubuton sa Ginoo apan kini si King Ahab, dautan ni siya nga pagkahari. Wa ni siya kahimot sa Ginoo. Nay panahon na naghiusa sila. Nakigubat sila mga kaigsunan, ilang gisulong mga kaigsunan ang lugar nga ambot sa Syrian man kay Morman ang Syria ni apil aning gubata. No? Kining lugar sa mubo na ni so pero dako kay ni leksyon sa atong kinabuhi. Dito sa Ramot sa Gilead, nag-away sila, niya apil ang Syrian. Niingon si King Ahab
ngadto kang King Josaphat isa makig-away ta kasi tawag ani mag ipon ta atong usahon atong pirsa sa pakigubat. Karon mga kaigsunan ingon siya, ikaw ray magsulob og harianong biste, ako simple nga biste. Ug sa dihang nakig-away sila mga kaigsunan, ang gipangita ang instruction sa hari sa Syria nga pangitaan yun ninyong hari kadto si King Ahab, patyan yun ninyo to. Ato mga kaigsunan wa man yun na kuan ni kinsang hari kitan si King Josaphat nga siya nagbiste og hari, nakaingon po ng Syrian nga siya mo ay hari atong panahon na mao siya i-target, pero nisinggit siya. Oh! So nahibalaan nga dili siya. Kaya panahon nga pagpana mga kaigsunan ni gamit og tameng si kato si King Ahab na igo siya kanang dugtunganan ba ni lapos ang pana kung nilapos siyang samdan yun siya. Antod mga kaigsunan wa siya nahimo, antod namatay siya. Mga kaigsunan, ang ilang struggle mga kaigsunan sa gubat mao ni nga gilibutan sila na lisan kay King Josaphat. Hadlok siya mga kaigsunan diri sa Second Chronicles chapter 20 there is a verse 22 mga kaigsunan kay gilibutan man sila sa mga kaaway kining Moabites, mga taga Moab kung sa pani ang ilang kalaban mga Moabites o mga Edomite, taga Edom, gikan og Ammon, no? So gilibutan sila. Sa dihang paglibot mga kaigsunan ning ingon si King Josaphat nga pagkadaghan sa kaaway nalisan sila pag-ayo. Usa lang ka maayong butang mga kaigsunan si King Josaphat. Naminaw sa instruction o pulong sa Ginoo pinaagi sa mga propeta. Itagaan siya instruction nga sa dihang makigaway mo, tapuka ang tanan, magsasayaw, ang mag-aawit, ang mga mag-aawit, mga tambourine dancer, ang mga magtugtugay mga kaigsunan. Kunya ipauna dito sa gubat, no? Basahon na to sa 22. Sa dihan nagsugod na sila sa pag-awit, kini mag-aawit, gipauna ang mag-aawit. Tagsaray gira ing ana no, paunhon ang mga mag-aawit. Kasi na naman mugumat karon ing ana nga moderno. Wala no. So gipauna ang mag-aawit mga tambourine dancers. Ingon sila sa dihan nagsugod ng pag-awit ang mga sa pagdaig sa Ginoo ang mga mag-aawit mga kaigsunan. Gilibog sa Ginoo ang kasundaluhan sa Ammon, sa Moab o sa Edomia. Nga ingon dinhi, nga misulong sa Huda o naparot sila. Sa dihang ingon siya kay ang kasundaluhan sa Ammon o sa Moab miunay man sa pakig-away sa taga Edomia o nahurot nila pag ingon dinhi pagpamatay ang mga taga Edomia. Sila usab nag-unay sa pagpinatyanay hantod nga nahurot sila kamatay. Sa ato pa mga kaigsunan, samtang nag-awit ang mga mag-aawit, kay misulong man sila. Nag-awit sila, sa diyang giatake sila, nag-awit. Sa diyang pag-awit nila, gilibog sa Ginoo ang ilang mga kaaway. Nga katong taga Moab o taga, sa kanin? Ilang kauban man to nila, katong taga Edomia. Ilang unay. Kaya kaingon sila maunang kaaway, samtang nag-awit ang mga Hudiyo. Kunya mga kaigsunan pagkahurot niya katong grupo kay tulo man tong kahugna. Ang katong duha ka ugna nag-away na pud sila hantod. Nangahurot og pangamatay silang tanan.
Pagamot sa kay nagsige mag-abante kadtong mga nag-awit, kadtong nagsayaw, mga siguro para sa atong himo karon dunay mga tambourine dancers. Siguro na ay mga musikero nagdala sila sa ilang panugtog aron mag-awit. Pagamot nila sa lugar, isa-asa man to mga kaaway. Wala na ilang mga kaaway kay nagbuyod na tanan. Naglibog siguro ito mga awit. Kinsa may nagpatay ani nila nga nangahurot magpangamatay. Praise the Lord. Ang mga sundalo, sila'y trabaho. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang Diyos mismo mao'y nakig-away nila. Sila na mismo gilibog sa Ginoo. Ug silang tanan nag-inunayay og tinigbasay. Nagpinanaay sila. Tungod kay ngano mga kaigsunan, naminaw man siging Diyos sapat sa pulong sa Ginoo. Kung sa'yo makuhaan na itong leksyon mga kaigsunan, sa dihang atakihon di ita, mura-mura naman mo ni sa dihang muday ka sa Ginoo, mapildira yun ang kaaway. Amen. Ingon din nga pagdaig nila sa Ginoo, pagsugod nila awit, gilimog sa Ginoo ilang mga kaaway. Butong nag-inunayay sila tinigbasay. Ingon sa 24, pag-abot sa katawhan sa Huda, dito na, ingon din sa bantayan ng turi, sa kamingawan, nakita nila ang mga patayng lawas nga nagkatag sa yuta. Wala na kayo bisan usa nga nakaikyas. Mga kaigsunan, patay silang tanan. Ang mga sundalo, mga kaigsunan, wa'y nakatigbas bisan usa. Sila ra lamang ang mga kaaway nga mao'y nag-inunay tinigbasay. O si Josapat, mga kaigsunan, ug ang iyang mga tao, miasdang aron sa pagpanguha sa daghang kaayong kabtangan, ug nakita nila ang daghan kaayong daghan kaayo nga kahayupan, mga konsumo, mga biste o uban pang butang nga mahalon. Praise the Lord. Pagamot nila dito mga kaigsunan, nagbuyod tanan mga sundalo o ang ilang mga kontra mga kaigsunan, wa yoy nakaikyas. Tadihang napukan sila ang ilang trabaho. Namunpon sila, nakasabot pag namunpon. Namunit sila mga kaigsunan, ilang gitapok ang tanan kaptangan nga mga kahayupan, mga bisti o mga mahalon nga buta. Praise the Lord. Basta mo abot na ista mga kaigsunan sa kadaugan, mamunpon na natas panalangin sa Ginoo sa dihan magbadaugon ta. Ang nahitabo diri nagdaig naman sila sa Ginoo. Ganahan ba mo daog? Uday ka sa Ginoo. Nakoy pastor nga istorya. Taas na nga panahon to, bata pa ko. Itong panahon na bago kong graduate. Katong pastora kanang lipis kayo siya lawas. Niwang siya, lungog kay sige siya, fasting. So diyang fasting siya, kung taas-taas yung fasting, mabot ang panahon ko nung nga makita niya ang kamot sa demonyo ko nung nga mulapos ko no sa puntahan ma. Siya tudlo-tudloon ko no siya, anak. Di karon mga kaigsunan, may panahon nga lingon ko sa Bible school nga magpuasa ko isa ka semana. Yung galing ko dili ko musimba kay dinhira ko magpabilin sa Bible school, ako na lang bantay. Na-imagine ako tong istorya sa pastor ko, ako ka-graduate, nakanabati na ko siyang testimonyo ko. Naambagay mo, hilabot na to kung magpuasa ta magdaig sa Ginoo. Kanang di siya samtang magdaig ka, wala mo hilabot niyo, masalihang relax ka, kaya bang wa kay buhaton, di ka mo daig at takihon ka. Di karon, pag human akong daig, nagkita ko sa pultahan nga, makita na ko sa gawas, na kwarto dito nga, kana bitang inablihan ako akong mata, magapiyong ko kanali, pero matanawan dahil ako ang gawas palibot sa Bible School. May kaisa nga, samtang natulog ko, may nisaka sa tanan,
Mabati nimo kay kahoy mahagdan tap. Kaya ang puntahan mga kaigsunan, diri nag-agis kilid, pagkahuman give, murag gilamba ang sira, naigo sa atong kanang naay ulo. Kinabukit sa mga kabastos ba nimo? Diyan naay dagan na dito sa dormitories babae, murag tao ginagdagan, anak da, gisundan ako dito kay kinsa man kung tawhada nga nung uli ka diri niya, nang lamba kag sira ang akong ulo na igo. Yan, ang dormitory sa babae mga igsoon, wala may laing lutsanan, puntahan na ganun. Pagsaka dito, dagan siya ang kaigsunan dito sa dormitory. Ako gisuratan kung kinsa gyud, ganong nagbinuang siya. Dito pa man miss kayutan, dili na maong Bible School sa una, Ananas Bonifacio, sa unas kayutan pa. Pag sila na ko mga kaigsunan, kinigil og naay tao, di siya ka-epsot. Tanan mga kaigsunan, mga gawin sa babae dito, ako gipagsuong katong mga kabinet. Wala maging tao dito. O ito mga kaigsunan, nga, nagdahin ko sa Ginoo, naglimbawat ako palibot dito sa kwartos babae, Ginoo, papahawaan ng demonyo nga, ning kalit og sulod din kapita. Nana po'y nanundog, nagpuasa pa kagabi. Yung saka is bungtod ining kagabi iba ng mga alauna, alas 2. Pagsaka dito mga kaigsunan, nung among usa sa mga kauban, na babae naghilak, ingon nga may gitugutan yung babae diri musaka din sa bungtod. Kung gabi nganong ang ilang gipasang ilang kato si Nina Capistrano, mao yung tingog, mao hinilakan ba. Karong itugtan man eh, anong misaka man diri nga lalaki ra may tagtugutan paggawa. Nagbato ko. Tingnan niya. Ganong ninggawas man ka. Way gitugutan babae nga musaka dinhing napita. Kami ra mga lalaki. Padayon magikunog hilak yan gidoon. Tiga siya nga. Paspasan niya doon magkalayo mamong babae mo nakaw. Balik kay way gitugutan nga babae mo gawas. Iyang gigukon mag-ison, ang babae, hindi naman yung lakaw, gadagan siya, di pa ko lumapsa. Siya, lain yun eh, lain. Karong mga kaigsunan, nagwarto niya, kaya nga naman, sa diyang nagpuasa din na ang demonyo magsigig atake, sa diyang budaig ka, layas na siya. Suklan na to sa mga pagdaig. Amen? Katong panahon na mga kaigsunan, ang na nag-ampo ni nato yung mga lalang ikuan, kaya i-expose na napo itong na ay mga iyong anak magpakita antod kaya di pa man tubibo ang Surigao pagluyo anak dito na nga sa laing dapit laing nga barangay no daghan kasagilingan pa mo sa una karon balay na gitawag na siya Sinisa Heights karon ug na napamatod anak ko nga naagi atake siya wa apan ang sekreto aron mo daog ka mudayon ka sa Ginoo. Amen. May panahon mga kaigsunan nga si Daniel nag-ampo. Sa niyang pag-ampo, ipadala dayon sa Ginoo ang tubag. Apan mga kaigsunan, ang anghel nga nagdala giatangan sa mga espirituhano nga naa sa kawanangan. Sa diyan niabot kan Daniel ang angel mga kaigsunan niingon gani. Sabi na kung dili na ko makaabot. Nalawi ako. Ana ang conversation ni Daniel ug ang angel mga kaigsunan. Naluya na ako di nagtuo ko nga di na gyud ko makaabot dinhi sa imong nahimutangan. Sa diha nag-ampo kanada yung tubag gipadala sa Ginoo. Apan mga kaigsunan giatangan ako ningon ang anghel giatangan ako sa kaaway. Naaday sa kawanangan principalities and power mo atan sa tubag sa imong pag-ampo. Giatangan ko sa kaaway nga mga espiritong gautan. Apan sa dihang naluyan ako, nakaingon kong di na ko makaabot. Apan sa dihang miampo ka, nibalik ang akong kusog, ningon ang angel. Maluya po day ang angel, no? Kung niya karon, nagdala sa katubagan sa imong gitinguha, nga imong giampo. Kuna mga igsoon, magdahig ta og magampo, kay aron libugon sa Ginoo ang kaaway. Amen? Luyo ana mga kaigsunan, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon siya dinhi mga kaigsunan. Sa dihang nangamatay na napildi ang kaaway,
Namunid sila sa panalangin ug tulo ka adlaw ang ilang pagpanghipos, mga kaigsuonan. Ug human ni ana niadto sila sa templo sa Ginoo ug nagpadayon sila sa pagdaig sa Ginoo. Ilang gitugtog ang tanan instrumento aron simbahon ang Dios tungod sa ilang kadaugan. Amen. Pindot ay nang magdaig sa Ginoo. Kini si King Ahab, naging-away na siya, nagpataka ra. Siguro nagpataka panigbas. Apan kini si King Josaphat naging-away nga namati siya sa Ginoo. Ug unya gituman niya nga magdaig mo. Napag ito'y awit nga gikuha na. Daigan ninyo ang Dios samtang naglakaw sila giawit nila na kay ang gugma nagalungtad hangtod sa kahangturan, mao nagipaawit sa Ginoo. Daiga ang Ginoo kay iyang gugma nagalungtad sa walay katapusan. Wa kay bawod sa nga tunong basta mao na gipaawit. Mga kaigsunan, ganahan ba ta mamunpon sa panalangin? Kung natay problema, dahil lang diya sa Ginoo. Simbaho na to ang Diyos. Kaya ron mamungkon sa panalangin. Hallelujah. Dahil ang panalanginan ta, tagaan na to po ang Ginoo gabi. Amen? Salamat kayo. By March, aso ng tiwason mga kaigsunan. Siling church, si Mana kay panalaginan punta sa Ginoo. Naguna-una magusauna ang kana diha tubo ra kay aron hawag diri pero base di ay og ato na lang gyud kanang haligi nga simento siradoon nato kay pwede butang na nato sliding window kung mag-aircon ta. Amen. Amen. Ato na lang designon daan sa aircon kay ang simbahan charismatic dili man aircon sa una. Inig praise and worship mga kaigsunan di ko kalimot estudyante pa ko. Gibato. Kaya kita magod manimbara magandang sa baa. Gamit ang instrumento mang kanaw magibato yun. Yan ang gibato dito sluyo kadto mga bayot nga bilar ba gusto matugo gabi. Isa gibalikas ug maayo. Pagkasaba ninyo, ano man mo para sa magsimbahan nga magsimba aron makay kahilom. Ingnan pa ng mga yawa mo. Kita ba yung yawa mga iguro atong gidaig ng Ginoo. Mutong nabot ang panahon ang charismatic na kahuna-huna yun nga i-aircon. Pag aircon, di na yun mo gawas. Ang saba. Someday, basig, magaghan ang tawa dire, sabaan sa ato, basuon niya, punta. Kay bubuylo, magitagdaig sa Ginoo mga igsuon. Amen? Mahala na, kung saan nakapalibot, basta mo simba ta sa Ginoo. Kay naa diha ang pagpildi sa kaaway. Kung mabasa kay Bible, dili man na masuko ang yawa. Pero, tadihan mo daig ka sa Ginoo ang yawa mo kalagyo. Amen? So, usahay, di magunta kasabot kay kini kalibutan, daghan ba kayong tagtunon nga mga butang. Na usahay, pararagon atong lahi ang iyang pagsabot. Dahil tigbuhan na nasakit daw sa Facebook, kadungog mo anak, pagkasakit niya, gi-x-rayhan siya, gi-laboratory siya. Kanya ang anak mga kaigsunan, ikuha niya itong resulta sa laboratory, gidaas, doktor. Ningon ang anak, tawag siya siyang tatay, tay! Ang laboratory tay, pag ang mga pag-x-ray ni mo, ako nang gidala diretso sa doktor. Ingon po taong tatay dong. Kung sa may akong sakit dong. Ingon man ang doktor tay nga ang imong baga na ispat. Ingon siya na unsa na noon nga ispat nga muron-muron ng mga ganita diri. Kato ba? Lahi-lahi ning panabot sa tao. Na ambot ba tayo isa nga sayop na siguro ng doktor na nganong na may ispat nga gamuron-muron naman ko diri. Isa na pag yung TV tay. Dali sa mo, wa magani tay kurente diri. Ingon siya. Naispat ibang baga namin TV. Napag yung tubig. Ingon siya, guba yun na tayo. Isa na, guba yun. Kaya ay, kining TV, huwag na tubig. Guba yun, guba. Pero, sakit man to, di ba to? Kada bitang baga nga ispatid. Kung tibihon ka na, ispatid imong baga. So, ang pagsabot sa tatay nga, na-flashlight na sulod sa iyang baga, ano ako may ngidla na nag-ispat niya. Murong-murong naman ta. No, niya, TV pag yun, siya na, wala ka nitay kurente.
So, kining kalibutan daghan kayo usahay, di na to masabtan. Mabito na nga inaglan maminaw tas Ginoo aron kasabot tas dalan ug unsay kabubuton sa Ginoo. Amen. Amen. So, importante ang pagdaig mga kaigsunan. Amen. Kung gusto ka, praise the Lord, magdaig ka sa Ginoo na atay problema. Na manghilabot sa ato na lang idaig sa Ginoo. Amen. Amen. Na usahay pildihon ang anghel basig kulang tagampo bakuwang tagdaig na pildi ang anghel pero ingon ang anghel nga nagigatubag kang Daniel apan salamat kay ikaw nagampo nakaabot gyud ko diri aron pagdala ni ining tubag nga nimo. Amen. Amen. Ganahan ba mo na baligon ang anghel nga may magdala sa tubag? Amen. Magampo ta magdaig sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Karong kapuntagon, before ko muna din kung mag-close sa atong mga pag-ampo, maghimo tag mga pagdahig, pero dalon daan ni Alfred. Doon na si Alfred, si Dilicar na bagong motor. Bago? Namunpo na siya sa nanalayan kasi kusog na mo dahil. Hallelujah. Ako ang mga musician, mga kaigsunan. Hallelujah.